Sa harap ng painit na issue sa iligal na pogo, aaksyon na din ang Commission on Elections laban sa mga politikong posibleng gumagamit ng pondo mula dito para kumandidato. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Kung dati, usong-uso tuwing eleksyon ang tinatawag na narco-politics na pinapopondohan umano ang kampanya ng mga politiko mula sa iligal na droga. Ngayon, ayon sa Commission on Elections, tila may bago na namang problema ang bansa. Ito ang tinatawag na pogo politics, kung saan iligal na pogo ang posibleng magsuporta sa mga kandidato para kapag nanalo ay makapagpatakbo sila ng iligal sa mga bayan. Pero sabi ng COMELEC, labag yan sa batas. Kaya pinag-aaralan nilang silipin ang paggamit ng pondo ng ilang mga kandidato kung galing ba ito sa iligal o hindi. Kung ikaw illegal na gambling, ba't mo gagastusan ng isang politiko? Di ba ang gagastusan mo ay kapag ka-illegal na gambling ka, yan po yung nakakatakot sapagkat it goes into the very heart of our character, of yung future of the nation. Pwede po namin inquire yan sapagkat isinasabit sa atin yung kanilang mga SOSE na tinatawag Statement of Contribution and Expenditure. Kayang-kaya namin i-trace yun. Sabi naman ng COMELEC, masisilip nila ito sa pamamagitan ng pagpupulis sa isinusumite ng mga kandidato na Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kahit walang petisyon o reklamo laban sa mga kandidato, pwede silang magsagawa ng motu proprio investigation o kusang pag-iimbestiga, lalo kung may misdeclare na donasyon o overspending sa kampanya. Kapag may nahuli naman silang misdeclare o illegal, ay may karampatan anya itong parusa. Kapag ka po kasi misdeclaration, pwede makasuhan ng kasong kriminal sapagkat ang lahat po ng SOSE ay under oath. Yan po ay perjury at yan po ay kinakailangan maparusahan. At the same time, election offense din po yan. Aminado naman ng COMELEC, hindi madali ang prosesong ito, kaya hihingi sila ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isa sa publiko na rin nila ang mga SOSE ng mga kandidato sa eleksyon para kung may nais magreklamo ay bukas ang kanilang tanggapan dito. This time, gagawin namin public yung lahat ng SOSE ng mga kandidato. Ulitin ko, gagawin namin public ang lahat ng SOSE ng mga kandidato. Ang kasalukuyan na po namin ginagawa ang isang platform kung saan yung mga basic information na isasubmit ng mga kandidato, natalo man o nanalo o nag-withdraw ng mga kandidato, ilalabas namin ang kanilang SOSE except yung mga personal informations. Ibig sabihin, makikita na ng mga donors, ng mga contributors, kung sila ba talaga ay nai-report, naisama doon, o magkano ba talaga ang pinalabas. At the same time, yung mga pinagkagastusan, makikita na po ng sambayanan. Samantala, pagdating naman sa disqualification cases sa darating na paghahain ng kandidatura, sabi nila, pipilitin nilang maging mabilisan ang pagresolba dito. Dahil Oktubre ang paghahain ng COC, target nila na sa Nobyembre, matapos na agad ang lahat ng disqualification cases na ihahain laban sa mga tatakbo sa 2025 elections. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.